Mga kamarites ng lipunan, welcome back sa Dunong Mundo, ang tambayan ng mga pabidang may alam. Bilang isang filingero pero legit na macroeconomist, hobby ko na talagang usisain ang mga kaganapan sa global market na mas magulo pa sa love life nyo. Pero for today's chika, may isang pasabog na tanong na nagpapa-overthink sa buong universe. Magkakaroon ba ng Tiananmen 2.0 sa bansang China? Sa isang bansa ba naman na sikat sa pagiging ultimate stalker gamit ang pinakamahigpit na sistemang kontrolado ng AI at sandamakmak na CCTV cameras na daig pa ang mga kapitbahay nating chismosa, parang isang malaking sana all na lang ang mag-rally, di ba? Bawat kibot at hingamo sa lipunan nila ay nakamonitor ng facial recognition at advanced artificial intelligence, kaya bawal ang pangit na angle. Sa ganitong level ng pagiging paranoid na pagmamatsyag, ang kahit anong balak mong pag-iinarte, pagtitipon o pagpapahayag ng saloobin ay automatic na kinakancel at sinusugpo bago ka pa man makapag-isip ng slogan mo. Kaya naman, sa napakahabang panahon, nabudol ang buong mundo na maniwala na ang pagiging strong independent government ng China ay never ever may shake ng mga ordinaryong person. Pero wait, there's more. Dahil ang mga nagdaang buwan ay nag-drop ng isang plot twist na literal na sumira sa lahat ng expectations nating mga feeling magagaling. Yung mga kalsada nilang dati-rati parang sementeryo sa tahimik at super controlled ay unti-unting naging front row seat sa mga bardagulalang malala. Take note, hindi ito mga bayarang aktivista o mga clout chaser. Ito ay isang puwersa ng mga taong biglang nagka-character development at naglakas loob na ibangga ang sarili sa isang sistemang red flag. Anyari at paano nagkaroon ng ganitong matinding error? 404 breakdown sa isang bansa na akala mo'y perpektong surveillance state. Para magets natin ang deep na character arc na ito, kailangan nating i-stalk ang mga hidden forces na nagpupush sa mga nakakalokang kaganapang ito. Bilang mga tambay na nagmamarunong sa macrofinance, alam natin na ang math at mga numero ay hindi marunong mag-gaslight unlike your ex. Ang mga resibong na screenshot natin ay nag-expose ng isang lipunang one step away na lang sa total breakdown na pilit namang tinatapalan ng mga PR statement at scripted na galawan ng mga otoridad na feeling in control. Ang toxic na pressure cooker ng lipunan ay tuluyan ng sumasabog kahit pa alam nilang may nakaabang na danger. Ano ba ang nag-trigger sa kanila para biglang kalimutan ang salitang takot at magyolo na lang? Spoiler alert, ang sagot ay hindi mo masisearch sa mga boring na political ideologies na pilit pinapabasa sa atin sa mga history books nung high school. Ang legit na dahilan ay mas deep pa sa Mariana Trench, mas nakaugat sa literal na survival of the fittest at mas delikado para sa peace of mind ng buong bansa. Kaya ispil na natin ang tsaa at tuklasin ang hidden truth sa likod ng malalang krisis na ito. Ang unang shock moment natin sa mga nagaganap na bardagulan na ito ay kung ano ba talaga ang main goal nila. Unlike sa mga pa-main character na rally sa history, ang kilusang ito ay walang pake sa paghingi ng demokrasya, freedom of speech o pagpapabagsak ng gobyerno para palitan ng bago. Wala silang time para sa mga pa-deep na political slogans o mga pa-hashtag para sa bagong style ng pamamahala. Ang mga goals nila ay nakafocus lang sa mga basic na needs para hindi sila mamatay sa gutom. To make the long story short, ang mga pag-iingay na ito ay umiikot lang sa tatlong super basic na bagay. Ang makuha ang sweldo sa trabahong pinagpakapagod nila, ang maitayo ang mga bahay na binayaran na nila in full cash, at ang karapatang huminga ng may konting dignidad. Hindi ito pa-woke na laban para sa malalaking konsepto ng freedom. Literal na laban ito para sa survival at ang kakayahang makasurvive sa araw-araw habang lunod na lunod sa matinding kahirapan. Para sa isang alipin ng salapi na nagbuhos ng dugot pawis, ang mag-ghost tuwing payday ay literal na katumbas ng pagkawala ng will to live. Ang mga perso na ito ay hindi naman mga terorista o rebelde. Sila ay mga na-scam na biktima ng isang economic system na nangakong i-spoil sila pero sa huli ay iniwan silang luhaan sa ere. Ang sagad-sagaring kawalan ng pag-asa ang naging ultimate mitsa para sumabog ang kanilang beast mode at tuluyang makancel ang tiwala nila sa gobyerno.
Kaya naman pala itong mga tinatawag nating survival protests o pag-iingay para lang hindi mategi ay mas nakakatakot at mas delikado pa kaysa sa mga pa-intelektual na political protests. Kasi kapag ideology lang ang pinaglalaban mo, pwede ka pang makonsensya, makipag-deal o matakot sa pamalo ng gobyerno. Pero kapag ang nakapusta na ay ang mismong future at literal na buhay mo, goodbye na sa lahat ng kaba at pag-iinarte dahil ready na silang makipagpatintero kay kamatayan. Ang kumakalam na sikmura at ang pagka-wipe out ng life savings na pinaghirapan mo ay hindi na maawat ng mga pa-warning at empty threats ng pamahalaan. Nag-evolve na ito bilang isang force of nature na hindi kayang i-block ng kahit anong high-tech na gadget o ng mga baril ng militar nila. Ang ganitong level ng pagkadesperado ay nagba-viral at kumakalat na parang wildfire sa isang super dry na gubat at yan mismo ang sakit ng ulo na hinaharap ng mga bossing sa Beijing ngayon. Para matrace natin kung saan nagsimula ang sumumpang krisis na ito, kailangan nating i-stock ang mismong foundation ng ekonomiya ng China. Bilang mga self-proclaimed experts sa pera, alam nating lahat na ang real estate sector nila ay hindi lang basta side hustle ng ekonomiya. Ito literal ang mismong makina na nagpapatakbo rito. Imagine, nasa around 30 to 40% ng buong gross domestic product nila ay nakadepende lang sa walang katapusang pagtatayo at pagbebenta ng mga bahay na ewan ko kung may titira ba. For so many decades, ang pagyaman ng China ay na-push dahil sa non-stop na pagpapagawa ng mga kalsada, tulay at mga sandamakmak na residential complex na parang naglalaro lang ng SimCity. Yung mga local na gobyerno nila ay wagas makapag-flex ng yaman dahil kumikita sila ng bongga sa pagbenta ng land rights sa mga dambuhalang developers. Ang business model na ito ay mukhang perfect na money-making machine sa unang tingin, pero ang totoo, nakapatong lang ito sa isang dambuhalang bundok ng utang na mas mabilis pa lumaki kaysa sa tiyan ko. Pero nagiba ang ihip ng hangin nang mag-decide ang central government na maging killjoy at higpitan ang pautang para daw iwasan ang tuluyang pagputok ng real estate bubble nila. Ang pauso nilang 3 red lines policy ang nag-cockblock sa kakayahan ng mga developers na mangutang ng bagong pera pang-ikot. Dahil sa paandar na ito, ang mga giant real estate companies na sanay mabuhay sa puro utang para ponduhan ang mga projects nila ay biglang na zero balance at nga, ang domino effect ng kalokohang ito ay instant na naramdaman sa buong bansa. Yung mga higanting developers na feeling untouchable at too big to fail, ayun, sunod-sunod na nag-file ng bankruptcy at hindi na nakapagbayad ng mga utang nila na umabot na sa langit. Ang pag-flop nila ay nag-cause ng isang malalang lindol sa buong financial system na nag-iwan sa mga bangko at investors sa isang super delikado at it's complicated na sitwasyon. Pero alam niyo kung ano ang pinaka-sad boy moment dito? Hindi yung pagkalugi ng mga bilyonaryong mayayaman, kundi yung kawawang epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan. Sa China kasi, uso yung budol na babayaran mo ng buo in cash yung bahay mo kahit drawing pa lang at bago pa man ito maitayo. Pero dahil nga nag-collapse sa mga developers na ito, libu-libong projects ang biglang nag-ghost at nahinto sa ere. Yung mga dream house sana nila ay naging mga creepy at abandonadong kalansay ng semento at bakal na lang na nakatiwangwang sa kalsada. Sabay sa pag-stop ng mga construction, yung presyo ng mga properties sa market ay nag-dive din ng mas mabilis pa sa pag-fall mo sa maling tao. Para sa mga person doon, ang bahay nila ay hindi lang basta bubong na masisilungan, kundi ito yung ultimate piggy bank at investment nila para sa future. Ang pagbulusok pababa ng presyo ng mga bahay ay literal na ibig sabihin na yung yaman na pinag-ipunan ng pamilya nila for generations ay biglang na poof at naglaho na parang bula in just one snap. Dahil sa kapalpakan na ito, milyon-milyong mamamayan ang na-trap sa isang super toxic at hirap na sitwasyon. Imagine, nagbabayad sila ng monthly amortization sa bangko para sa isang bahay na never nang matatapos, habang yung value ng investment nila ay tuloy-tuloy na nagiging barya na lang. Ang feeling na maskam at mawala ang lahat ng pinaghirapan mo ay nag-create ng isang matinding beast mode at pagka-cancel ng tiwala nila sa sistemang nangako sa kanila ng rich kid lifestyle at security. Ang kalat sa real estate ay hindi lang nag-stay sa mga developers at buyers. Nag-cause ito ng isang fatal na chain reaction sa buong ekonomiya na parang virus
Yung mga local government na super dependent sa pagbebenta ng lupa para may pang-budget sila, ayun, biglang nawalan ng sugar daddy at main source of income. Ang pondo ng bayan sa maraming probinsya at malalaking cities ay mas mabilis pang naubos at natuyo kaysa sa sahod mo pagkatapos ng petsa de peligro. Dahil sa malalang pagka-broke ng mga local na gobyerno, hindi na sila makapagbayad para sa mga basic public services. Ang mga teachers, healthcare workers, at mga alipin ng gobyerno ay naka-experience ng matinding delayed sahod o ang mas malala na TY na at tuluyan ng hindi binayaran. Yung mga taong ito ay biglang na downgrade sa kahirapan at na-stress ng malala sa desperasyon sa buhay dahil sa kawalan ng pera. On top of the hindi pagpapasweldo, kinailangan ding ipos ng mga local na gobyerno ang mga pabibong malalaking infrastructure projects nila. Yung mga kalsada, tulay, at mga public facilities na half-baked pa lang ay tuluyan ng inabandona at iniwan sa ere. Ang resulta, isang malawakang layoff festival sa construction sector na lalong nagpa-level up sa dami ng mga tambay at jobless sa buong bansa. Dahil sa pagkadesperado nilang makahanap ng bagong racket para magkapera, ang mga opisyalis ay nag-imbento ng mga super toxic at mapang-abusong galawan. Nagsimula silang mangharas at maningil ng mga OA at overpriced na multa sa mga ordinaryong negosyante, drivers at mga inosenteng sibilyan para lang sa mga micro-violations na wala namang kwenta. Halata namang ang mga policies na ito ay ginawa hindi para magka-peace and order, kundi para literal na pigain ang natitirang barya ng mga naghihirap na mamamayan. Ang kalokohang overcharging ng mga multa at fees na ito ay pinakamasakit na naramdaman ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Yung mga tindero sa tabi-tabi, mga delivery riders na nagpapakamatay sa kalsada, at mga ordinaryong workers na kumakayod araw-araw para may maisubo, sila pa yung ginawang milking cow ng gobyernong broke na broke. Ang pangbubuli sa mga pinakamahihina ay nag-reveal ng true colors at malupit na mukha ng isang gobyernong naghihingalo na. Para sa mga person, hindi lang ito basta economic issue. Ito ay isang malalang betrayal arc na parang niloko ka ng jowa mo. Ang deal kasi between the government and the people ay basic lang. Susunod ang mga tao sa rules kapalit ng rich lifestyle at peace of mind. Pero anyari ngayon, ang mismong gobyerno pa ang nang-i-snatch ng kabuhayan, showcase nila. Yung trust na binuild up for so many decades ay tuluyang na-smash at nawasak in just one snap. Ang chain reaction mula sa pagbagsak ng real estate papunta sa mga bankrupt na local governments ay nag-expose ng isang sistemang literal na nabubulok from the inside out. Walang enough na budget para tapalan ang mga palpak nila at ang mga band-aid solutions nila ay lalo lang nagpapatrigger sa gigil ng mga tao. Bilang isang feeling expert na macroeconomist, nakikita ko ang mga red flags na ito bilang classic signs ng isang total economic collapse na super hirap ng i-reverse. Ang kombo ng pagiging tambay na TY na sweldo at na scam na savings ay nag-trigger ng isang unbothered pero wild na pagsabog ng emosyon. Mula sa mga liblib na probinsya hanggang sa mga bonggang economic centers, ang mga protesta ay nag-start na mag-pop up ng sabay-sabay parang mga pimples. Ang mga factory workers na ilang buwan nang nakanganga kakahintay sa sweldo nila ang naging frontliners sa pag-flex ng galit nila sa kalsada. Sabay sa mga nagwawalang workers, may isang bagong trend ng protesta na nag-drop ang pauso nilang mortgage boycott. Libo-libong mga na-scam na home buyers sa daan-daang cities ang nag-collab at nag-boycott na magbayad ng monthly amortization nila sa mga bangko. Isa itong super brave na move na literal na nagpapakaba sa stability ng buong banking system ng China. Very clear ang message nila, no house, no pay, and definitely no compromise, period. Hindi lang ang mga workers at home buyers ang nagbe-beast mode. Pati ang mga lolo at lola nyo ay napilitang mag-walkout papunta sa kalsada. Ang mga kuripot na local governments kasi, sa kagustuhang mag-save ng pera, ay tinapyasan ng bongga ang mga health benefits at pension ng mga senior citizens. Ang tinatawag nilang white hair movement ay nag-flex ng lolo-lola power laban sa unfair na pag-cut ng budget nila.
Ang pagdami ng mga parali na ito ay never before seen sa history ng modernong China. Dati kasi, ang mga protesta ay watak-watak, mabilis ipa-cancel ng pulis, at hindi nagte-trend nationwide dahil sa malalang censorship na daig pa ang strict parents. Pero today, ang dami at laki ng mga bardagulan ay literal na nilulunod ang powers ng gobyerno na ikontrol ang chika. Bawat kanto ng bansa ay may kanya-kanyang main character moment sa krisis. Ang mga otoridad ngayon ay shocked at na-trap sa isang malaking dilema kung gagamit sila ng brute force laban sa mga na-scam at mga gutom na workers. Baka lalo lang itong mag-ignite ng mas malaking riot dahil sa sympathy ng mga netizens. Pero kung i-ignore lang nila ang mga protestang ito, fina-flaunt nila ang pagiging weak ng gobyerno at para na rin silang nagpa-RSVP sa mas marami pang rally na pwedeng tuluyang magpabagsak sa kanila. Ang libu-libong parali na ito ay nagba-viral sa buong bansa ay solid resibo na ang control machine ng gobyerno ay nag-reach na ng kanyang limit at malapit ng maghang. Ang person ay wala ng pake sa mga CCTV at pulis dahil ang takot na mamatay sa gutom at maging palamunin forever ay mas nakaka-stress. Ang toxic setup na ito ay nagkikreate ng isang super delikadong environment na pwedeng sumabog anytime na parang time bomb na walang timer habang ang mga boomers at workers ay nagpapakamatay sa kalsada. Ang mga Gen Z at millennials naman ay pumili ng ibang aesthetic ng revolusyon. Ang youth unemployment rate ay umabot sa level na nakakalula kung saan millions of fresh grads ang nganga at hindi makahanap ng trabaho kahit may diploma. Yung scam na promise na magkakaroon sila ng bright future kapalit ng pagka-stress sa pag-aaral ay tuluyan ng napako at na-ghost. Mas pinabigat pa ang drama ng mga epal na moves ng gobyerno laban sa mga pinakabuhay na sectors ng ekonomiya nila. Ang OA na pag-iigpit sa tech, edtech at entertainment industries ay literal na nag-delete ng milyon-milyong trabaho in just a few months. Yung mga companies na dati flex na flex bilang pillars of innovation ay biglang naging flop na nag-iwan sa mga kabataan na lost at walang clear na mapupuntahan sa life. As a clapback sa matinding pressure at kawalan ng pag-asa, isang bagong trend ang pinanganak sa hanay ng mga kabataan. Ang philosophy ng paghiga o ang tinatawag nilang tangping. Ang pauso na ito ay nag-impluensya sa mga kabataan na i-drop na ang toxic at walang katapusang rat race sa lipunan. Instead na magpakamatay sa kakatrabaho para sa isang sistemang hindi naman sila bini-baby, pinili nilang gawin na lang ang bare minimum para makasurvive. Literal na quiet quitting malala. Ang choice na huwag magpaalipin sa trabaho, huwag mag-check out ng mga luxury items, huwag mangutang para sa bahay, at huwag magjowa o mag-anak ay isang direct hit sa economic model ng bansa nila. Kasi nga ang ekonomiya ng China ay uhaw na uhaw sa non-stop na paggastos at labor ng mga kabataan para patuloy silang yumaman. Ang pag-decline nilang sumali sa kalokohang ito ay isang tahimik pero deadly na strike na mas masakit pa sa breakup. Ang silent protest na ito ay nagbibigay ng major anxiety at panic attacks sa pamahalaan. Aba, hindi mo naman pwedeng pusasan ang isang tao just because pinili niyang humilata buong araw o dahil ayaw niyang bumili ng bagong kotse, di ba? Wala namang batas na nagpaparusa sa pagiging tamad at kawalan ng ambisyon sa buhay. Kaya ang tangping o paghiga ay naging ultimate weapon ng mga powerless na person laban sa isang gobyernong control freak sa bawat galaw ng mga tao. Ang kombo ng patandang populasyon at ang pagiging child-free by choice ng mga kabataan ay nag-create ng isang literal na demographic nightmare. Kung walang bagong batch ng mga workers na papalit at walang mga Gen Z na magche-check out sa Shopee o Lazada para buhayin ang market, ang foundation ng long-term growth ng bansa ay tuluyang magko-collapse. Ang passive-aggressive na pagre-rebelding ito ay mas nakakasira pa kaysa sa kahit anong barilan o armadong riot. Ang pagkawala ng will to live ng isang buong generation ay isang clear na resibo ng isang sistemang epic fail. Kapag ang mga pinaka-brainy at pinaka-fit na citizens ng isang bansa ay naniniwalang ang best option na lang ay mag-give up at wag nang lumaban, ibig sabihin lang yan ay lost na ang lipunan at wala ng GPS. Sabi nga nila, kabataan ang pag-asa ng bayan, pero right now, ang pag-asang iyon ay piniling mag-log out at tumigil sa pag-ikot.
Habang ang domestic economy nila ay naghihingalo sa ICU, ang China ay nag-resort sa kanilang old school na galawan, ang pag-export ng mga toxic na problema nila palabas ng bansa. Dahil sa malalang pag-flop ng local consumption, ang mga pabrika nila ay nakakaranas ng OA na overcapacity. Gumagawa sila ng sandamakmak na products na wala namang bumibili sa loob ng bansa nila, kaya no choice sila kundi i-dump ito sa buong mundo. Para lang hindi magsara ang mga factories at maiwasan ng mas malalang mass layoffs, sinimulan ng China na i-flood ang global market ng mga produktong binebenta sa super cheap at bagsak presyong halaga. Ang toxic trait na ito, na tinatawag na dumping, ay sadyang ginawa para patayin ang mga competitors sa ibang bansa at para tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa kanila kahit pa nagkakagulo na sa loob ng sarili nilang bakuran. Pero this time around, hindi na tanga ang buong mundo at ayaw na nilang magpabudol ang US, European Union at iba pang big boss na ekonomiya ay ang bibilis mag-react at mag-clapback. Na-realize nila na kung tatanggapin nila ang mga cheapy pay na produktong ito, literal na masisira ang sarili nilang mga industriya. Kaya ang ginawa nila, nag-drop sila ng mga malalang tariffs at super strict na trade barriers laban sa China para i-block ang mga kalat nila. Aside sa mga tariffs, sinimulan din ng mga Western countries na i-restrict ang access ng China sa mga VIP na teknolohiya, especially sa advanced semiconductors at artificial intelligence. Ang mga high-tech na ito ay super crucial para sa pag-level up ng ekonomiya at military ng bansa nila. Ang pag-gatekeep sa kanila ng mga sangkap na ito ay isang direct hit sa kakayahan nilang mag-feeling main character sa global arena. Ang mga petty moves na ito ay nagresulta sa unti-unting breakup o decoupling ng ekonomiya ng China mula sa the rest of the world. Yung mga global companies ay nag-start ng mag-pack up at ilipat ang mga factories at supply chains nila sa ibang Asian countries para umiwas sa geopolitical drama at malalang tariffs. Ang China, na dating ultimate factory ng universe, ay unti-unti nang nago-ghost ng mga main clients nila. Ang pag-cancel ng international community ay literal na bumunot sa huling natitirang life support ng paglago ng China. Dahil sa pag-collapse ng real estate at sa kawalan ng mood ng mga tao na mag-shopping, ang pag-export na lang sana ang last card nila para makabounce back. Pero dahil sinaraduhan na sila ng pinto ng global market, ang ekonomiya nila ay naiwan sa ere, walang ibang matatakbuhan kundi i-face ang sarili nilang epic downfall. Bilang isang feeling macroeconomist na chismoso, kitang-kita ko ang sabay-sabay na pagguho ng tatlong pillars ng ekonomiya nila. Ang investment, ang consumption, at ngayon, ang export. Kapag lahat ng makina ng pagyaman ay nag-shutdown, ang isang bansa ay hindi lang nakakaranas ng simpleng recession. Ito ay haharap sa isang deep at long-term na krisis na mas mahirap patakasan kaysa sa toxic mong ex. Ang buong mundo ngayon ay naka-popcorn habang pinapanood ang kanilang pagbagsak. Habang nagkakalat ang ekonomiya, ang spotlight ay lumipat sa isa pang major flex ng gobyerno, ang militar. For so many years, wagas makapag-brag ang bansa sa mabilis na glow-up at modernization ng kanilang armed forces. Pero ang mga recent tea na lumabas ay nag-expose ng isang malalang corruption na sumisira sa powers nila. Plot twist. Ang pinakamalaking threat sa militar nila ay hindi galing sa labas, kundi mismong sa loob ng sarili nilang bahay. Ang mga leaked reports ng bonggang korupsyon sa loob ng militar ay literal na nakakashoot. Yung mga budget na dapat sana ay pambili ng mga advanced weapons at gears ay na-magic, ninakaw o ginamit sa kalokohan. Diyos ko Lord, may mga na-discover na missiles na tinubigan imbes na lagyan ng rocket fuel at mga weapon silos na may mga sirang takip kaya hindi man lang ma-launch ng maayos. Ang mga laruang ito ay literal na useless at palamuti lang kapag nagkatotoo ng bardagulan. Bilang damage control sa nakakahiyang tea na ito, isang malawakang purge o tanggalan ang ginawa sa top levels ng militar. Ilang mga feeling untouchable na generals at officials na in charge sa mga VIP branches kasama na ang rocket force ay sinibak, inaresto o bigla na lang nagpoof at naglaho parang bula. Ang goal sana ay maglinis ng kalat pero ang naging epekto ay nag-create lang ito ng malalang trust issues at paranoia sa buong tropa.
Ang kawalan ng trust sa pagitan ng mga bossing at ng mga alipin nila ay literal na nagpapa-lowbat sa moral ng buong militar. Sa isang grupo na nangangailangan ng 100% loyalty at teamwork, yung palagi kang praning na baka ikaw na ang next na ipatokhang ay super nakakasira sa readiness at decision-making skills nila. Ang militar, na dapat sana ay ultimate shield ng bansa, ay naging isang samahan na puro takot at overthinking ang inaatupag. Ang drama sa loob ng militar ay nagfa-flaunt ng isang major weakness ng isang authoritarian system. Kapag walang freedom of the press at walang independent chismosas na magbabantay sa mga officials, ang korupsyon ay nagpaparti at lumalago sa dilim. Ang mga bossing ay fina-feed lang ng mga fake news at reports na gusto nilang marinig, kaya ang ending, puro palpak na desisyon ang ginagawa nila based sa mga delusional na success stories at kasinungalingan ng mga sipsip na opisyales. Para sa isang gobyernong lunod na sa mga internal protests at economic crisis, ang pagkakaroon ng isang weak na militar ay isang napakalaking red flag. Kung ang mga ordinaryong person ay tuloy-tuloy na magwawala at ang mga local police ay maubusan ng energy o budget, ang militar ang magiging last line of defense ng Estado. Pero paano na kung ang mismong militar ay hindi na rin mapagkakatiwalaan at naging useless na rin? Ang mess na ito ay nagdadagdag pa ng extra layer ng instability sa isang bansa na one step away na lang sa total collapse. Ang sabay-sabay na pag-flop ng ekonomiya, lipunan, at ngayon pati ng armed forces ay solid proof na ang mga pillars ng Estado ay unti-unti nang bumibigay parang marupok mong tuhod. Ang pa-aesthetic nilang image bilang isang invincible at super powerful na bansa ay mabilis na nade-delete, na nagiiwan ng isang super marupok na structure na pwedeng mag-collapse anytime. Mga kamarites, kapag pinagtagpi-tagpi natin ang lahat ng chika at piraso ng puzzle na ito, ang picture na mabubuo ay super nakaka-stress at nakakabahala. Bilang inyong paboritong feeling macroeconomist dito sa Dunong Mundo, ang analysis ko ay nagpapakita na hindi lang tayo nakatingin sa mga random at isolated na problema. Ang nakikita natin ay mga clear as day na red flags ng isang massive at systematic na pagbagsak. Bawat kanto ng lipunan at ekonomiya nila ay may malalang crack at pasira na. Let's recap ang mga ganap. Ang mga ordinaryong person ay nagwawala sa kalsada dahil sa gutom at kawalan ng hustisya. Ang real estate sector, na siyang literal na heart ng ekonomiya nila, ay tuluyan ng na-flatline. Ang mga local governments ay lunod na lunod sa utang at hindi na makapag-provide ng basic services. At ang mga Gen Z at Millennials, ang supposed future ng bansa, ay tuluyan ng nag-rage quit at nawalan ng pag-asa sa sarili nilang bansa. I-add to cart mo pa ang fact na ang international community ay unti-unti nang nagsasara ng pinto sa mga products at tech nila, plus ang militar nilang punong-puno ng korupsyon at trust issues. Lahat ng kalat na ito ay nangyayari all at the same time, sabay-sabay. Ito ay isang perfect storm na nagte-threaten na i-demolish ang isang sistemang binuo sa pamamagitan ng toxic control at mga delusional na fake promises. Kung titingnan natin sa history books, ang mga bigating empires at powerful regimes ay hindi naman nagko-collapse overnight. Ang pag-flop nila ay nag-i-start sa mga micro-cracks na patuloy na lumalaki hanggang sa bumigay na ang foundation sa sobrang bigat ng buong structure. Ang China ngayon ay nasa era na ng mabilisang pag-decline at pagiging laos. Ang tanong ngayon ng mga chismoso sa global finance ay hindi na kung may krisis ba talaga o wala. Ang legit na tanong ay kung kailan ito tuluyang sasabog at kung gaano kalala ang magiging splash damage nito sa buong universe. Hello? Ang second largest economy in the world ay hindi pwedeng mag-collapse nang hindi tayo nadadamay lahat sa kalat nila. Ang shockwaves na manggagaling sa krisis na ito ay mararamdaman sa bawat market, sa bawat industry at sa buhay ng milyon-milyong tao kahit labas pa sa borders nila. Kaya naman, ang pag-compare sa isang posibleng Tiananmen 2.0 ay hindi OA o kalabisan. Isa itong legit na warning.
Pero unlike sa past episode kung saan mga students ang bumida para sa ideology, ang current revolution ngayon ay pinapangunahan ng mga taong literal na gutom, nawalan ng bahay at na-scam sa kinabukasan. Ang gigil na nanggagaling sa literal na survival mode ay mas mahirap patayin kaysa sa kahit anong pa-woke na panawagan para sa freedom. So ito ang pinaka-importanting takeaway na dapat nating isave sa utak natin mula sa nagaganap na krisis na ito. Ang isang gobyerno ay pwedeng mag-build ng pinaka-toxic na surveillance system gamit ang pinaka-high-tech na AI at milyon-milyong CCTV cameras sa bawat kanto para mag-stalk. Pwede nilang i-manipulate ang chika, ang media, at ang bawat galaw ng mga tao gamit ang pananakot at strict na rules. Pero, syuta, lahat ng high-tech na yan, lahat ng flex ng pulis at militar ay may limitasyon din. Pwede mong i-gaslight at pilitin ang isang tao na sumunod habang feeling niya may hope pa siyang mabuhay ng maayos, habang may pamilya pa siyang kailangang i-protect at habang may savings pa siyang iniingatan. Ang kontrol ng gobyerno ay nakadepende lang sa isang silent agreement na kapag naging good boy ka, magkakaroon ng peace at security para sa lahat. Pero the truth is, pwedeng i-control ng sistema ang mga tao, pero never nilang makokontrol ang mga person kapag wala na talaga silang natitirang kahit anong pwedeng mawala sa kanila. Kapag ang gutom, pagiging homeless, at malalang desperasyon na ang nag-take over, ang takot ay tuluyan nang nade-delete sa sistema nila. Ako po ang inyong paboritong feeling macroeconomist mula sa Dunong Mundo. Patuloy tayong magabang at makichismis sa mga next na episodes ng history na ito. Thanks for watching, mga kamarites. Don't forget to like and subscribe. Karot!